Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Namasukang yaya, bantay sa lakay pala. Ano-ano kaya ang mga natangay sa kanyang amo? 34 anyos na lalaki, nalunod sa dagat sa Dagupan City. Ilang lugar sa Ilagang Luzon, binayo ng malakas na hangin at ulan. Ilang taniman ng pechay nalubog naman sa tubig. At mga pulis, sundalo at iba pang kawani ng gobyerno nagbudol fight bilang pasasalamat sa payapang eleksyon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, dahil sa naranasang malalakas na buhos ng ulan, ilang taniman ng pechay sa Mangaldan, Pangasinan ang nalubog sa tubig. Kaya naman produksyon ng pechay sa bayan ng Mangaldan bumaba dahil sa pag-uulan. Presyo ng pechay doble naman ang itinaas. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng mga magsasaka sa kanilang taniman ng pechay dito sa Mangaldan, Pangasinan. Maagang binisita ng mga magsasaka ang kanilang taniman ng pechay sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Sa lakas kasi ng buhos ng ulan sa nakalipas na mga araw, ay nalubog na sa tubig ang mga pananim na pechay na dapat sana iaanihin na sa mga susunod na linggo. Kaya imbis na kumita, kung hindi maagapan ay posibleng hindi na mapakinabangan ang mga pechay na nalubog sa tubig. Nalunod sa tubig, yung malalakas na ulan. Kaya ito ang nangyari. Na maraming namamatay. Na pechay ngayon. Pechay. Sa monitoring ng Mangaldan Municipal Agriculture Office, nabawasan na ang produksyon ng pechay sa bayan, simula ng maranasan ng mga pag-uulan sa nakalipas na mga araw. Dahil sa pag-ulan na medyo dahil naghahanda ng mga magsasaka para sa pagtanim ng palay, medyo yung ibang farmer, medyo binabawasan na nila yung production nila. Dahil sa kakaunting supply ng pechay, doble nang itinaas sa presyo nito. Malaki lang yun para sa amin yun. Para guys makabawi dun sa makabawi sa sa logi. As of May 19, 2025, nasa 60 pesos ang farm gate price ng pechay, habang nasa 70 hanggang 75 pesos ang per kilo ng retail price ito sa mga pamilihan. Chris, matapos yung mga reported na damages o pinsala sa mga taniman ng pechay dito sa Mangaldan, Pangasinan, ay tuloy-tuloy ngayon yung ginagawang validation ng Agriculture Office para matiyak kung gaano nga ba kalawak yung pinsala ng nagdaang mga pag-uulan sa mga taniman sa bayan ng Mangaldan, at nakahanda naman daw ang Agriculture Office doon sa assistance na ibibigay nila sa mga affected na mga farmers. Chris? Jasmine, kung hirap sila ngayon sa pagtatanim ng pechay, papaano ang epekto nito, pangkabuang epekto nito sa supply ng pechay sa merkado? Chris, sa monitoring ng Agriculture Office sa ngayon, talagang nabawasan yung production ng nasa 30%. Pero sabi naman ng Agriculture Office na meron pa rin namang magiging supply sa mga susunod na araw o susunod na linggo, dahil may mga portion naman o may mga taniman sa Mangaldan na talagang sila yung nagpo-produce ng pechay na kahit na umulan, kahit papaano ay safe naman yun sa baha. Kaya tiniyak o safe yon sa matinding tubig from ulan. Kaya naman tiniyak ng Agriculture Office na merong sapat na supply ng pechay sa bayan ng Mangaldan, Chris. Bukod sa pechay, may iba pang gulay na naging o na damage dahil sa mga pag-ulan, Jasmine? Dito, Chris, sa Mangaldan, Pangasinan, so far wala na. And even sa probinsya ng Pangasinan ay hindi naman ganun katindi yung effect ng pag-uulan sa ating mga taniman, sa mga taniman ng mga magsasaka doon sa mga native na vegetables. Actually, mas naging advantage pa sa mga farmers yung naranasang mga pag-uulan para makapag-produce ng mas magandang quality o ani ng gulay, gaya na lamang ng okra, ng talong at ng ampalaya. Pero Chris, sa highland vegetables, sa part naman ng Benguet, medyo matindi yung effect sa kanila ng mga pag-uulan, kaya naman naapektuhan yung supply ng highland vegetable, dahilan din para tumaas ang presyo ng highland vegetable, Chris.
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, binayo ng malakas na hangin at ulan ng ilang lugar sa Dingras, Ilocos Norte kahapon ng umaga. Ayon sa mga residente, mahigit sa 1 oras na nagtagal ang malakas na pag-ulan. Nababahala naman ang ilang magsasaka dahil sa posibleng pagkasira ng mga pananim na gulay. Madalas daw kasing nakakaranas ng pag-ulan sa lugar. Samantala, ipinagpapasalamat naman ng ilang residente ang pag-ulan dahil napawi ang maalinsangang panahon. Mga kapuso, magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bagamat hindi pa tapos ang tag-init. Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang makakaapekto sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at Palawan. Habang easterlies o yung mainit na hangin ang iihip sa natitirang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. 34 anyos na lalaki nalunod sa dagat na bahagi ng Tondaligan Beach sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Torida. Nalunod ang 34 anyos na lalaki habang naliligo sa dagat na bahagi ng Tondaligan Beach sa Dagupan City alas 10 ng umaga noong Sabado. Kasama ng biktima ang dalawa niyang anak na edad 6 at 2 nang mangyari ang insidente. Nung mahuhulog po sa rip current po, yung bata po na 6 years old is nakapitaw po sa tata. Yun po ang nakalayo na pumunta ng gilid. Humingi po ng saklolo. Sa pagresponde ng mga lifeguard, naisalba ang 2 taong gulang na bata pero sa kasamaang palad hindi na nailigtas ang ama. Pero dinala pa sa ospital. Yun nga lang hindi na umabot ng buhay. Tubong Quezon City ang mag-aama na naroon sa Tondaligan Beach para sa isang team building kasama ang kanilang pamilya, kamag-anak at kaibigan. Yung lugar kung saan nalunod yung mga victims natin ay hindi ina-allowed yung mga visitors na pumunta doon. Kaninang umaga, mayat-maya ang pag-iikot ng pulisya sa Tondaligan Beach upang matiyak ang seguridad ng mga beachgoer. Mahigpit ang monitoring ng lifeguard sa mga naliligo sa dagat. Katuwang ng PNP at lifeguards, ang mga Maritime Police at Philippine Coast Guard. Marami ang naliligo sa dagat. Nararanasan pa rin kasi ang mainit na panahon. Maingat naman daw ang ilang beachgoer upang hindi mabiktima ng pagkalunod. Siguro po pag hindi po alam talaga lumangoy, sa gilid na lang po our picture. Tas siguro po first is bawal pong busog pag nasa kakatapos kumain, wag po munang lumusok agad. Mahigpit pa rin ay pinagbabawal ang pagligo sa dagat pagpatak ng alas 5 ng hapon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Eto naman mga kapuso, magpagas na dahil may nakaambang taas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel simula bukas. 1 peso and 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 1 peso and 20 centavos din ang taas presyo. Una nang sinabi ng Department of Energy na isa sa mga nakakapagpataas ng presyo ang pagpataw ng sanksyon ng Amerika sa halos 2 dosenang kumpanyang kabilang sa international oil trade ng Iran. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Wanted ngayon ang isang yaya sa San Rafael, Bulacan matapos nakawan ang kanyang amo. Tinangay ng yaya ang mga alahas at pera ng kanyang amo. Sa kuha ng CCTV, nakita pa ang sospek na may dalang maleta at naglalakad sa gilid ng kalsada sa barangay Kaingin. Ayon sa amo, natuklasan niyang ninakaw ang kanyang mga alahas na nagkakahalaga ng 329,000 pesos nang makita niyang bukas ang kanilang gate nitong Sabado ng madaling araw.
Tinangay rin ng yaya ang perang nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Ayon sa biktima, 4 na buwang namasukan sa kanila ang babae na nakilala nila sa social media matapos silang mag-post na naghahanap sila ng yaya. Ang pakilala ng babae sa kanila, Tagalawag, Ilocos Norte raw siya. Desidido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang yaya. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PIDEA at PNP ang isang leisure hub sa Barangay Minuyan, Norsagaray, Bulacan, 1:30 ng hapon noong May 15. Tumambad sa mga otoridad ang tinatayang 30 kilos ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 204 million pesos. Arestado sa operasyon ang 3 sospek na kinilalang sina alias Jessie, 44 anyos mula Cavite, alias Tina, 36 anyos mula Quezon City, at alias Jess, 21 anyos na taga Cavite rin. Habang patuloy namang tinutugi si alias Tongo, hinihinalang Chinese national na sinasabing high-value target. Inaalam ng mga otoridad kung konektado ang grupo sa naunang drug buy bust sa Angeles City kung saan nasabat ang halos 680 million pesos na halaga ng droga. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165. Patuloy ang follow-up operation para matuloy o matukoy ang iba pang sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Mahigit 200 tonelada ng basura nahakot sa Dagupan Dam Site kada araw bilang bahagi ng isinasagawang rehabilitasyon. Narito ang report ni CJ Turida. Mula sa gabundok na basura sa dump site noon, ganito na ngayon, unti-unting nililinisan, tinatanggal ang mga basura bilang bahagi ng rehabilitasyon. Mahigit 200 tonelada ng basura ang nahahakot kada araw at dinadala sa Urdaneta Metro Waste. Dati-dati po talagang hindi mo makikita yung ating composting facility. Ngayon po tanaw niyo po na po ang yung composting facility pag nandun kayo sa boardwalk. 7 dump truck, 3 backhoe at 1 payloader ang gamit sa paglilipat ng mga basura sa Urdaneta. Iba pa ang mga dinadala sa Bulacan matapos magkaroon ng Memorandum of Agreement ang lokal na pamahalaan at isang planta roon kung saan kinu-convert ang basura sa enerhiya sa kanilang operasyon. Unang linggo noong Marso ay inumpisahan ang paghakot ng basura sa dump site upang may sakatuparan ang planong ecotourism park ng lokal na pamahalaan. Well, actually, yung lugar na yun, ongoing na yung pavilion na isa, and then my second project na ginagawa. And then, of course, we'll do the landscaping and we're planning to put in sports facilities. Target ng city government na may pasara ang dump site bago matapos ang taon. This is a very, parang hard task for me. Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. And then, of course, we will continue to push on the segregation. Nilinaw ng Waste Management Division na pwede pa rin magdala ng basura ang mga barangay sa dump site, lalo na ang mga may maliliit na garbage truck at hindi kayang idiretso ang kanilang basura sa lungsod ng Urdaneta. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga ACM at iba pang election paraphernalia sa Bangaldan, Pangasinan, sinimulan ng ibalik sa COMELEC Hub. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sinimulan ng ibalik sa COMELEC Hub na nasa Dagupan City ang mga ginamit na automated counting machine o ACM at iba pang election paraphernalia. Scheduling ang ipinatupad ng COMELEC. Ngayong araw ang schedule ng COMELEC Mangaldan sa pag-return sa mga ACM at election paraphernalia. Mula sa COMELEC office, isinakay na sa truck ang lahat ng mga ginamit sa eleksyon. Lahat po na nagamit, mga feeders, CCS kit, and ano pa yung mga batteries ata? Yeah, opo, mga batteries, contingencies. Lahat na po ngayon. Isang linggo matapos ang eleksyon, balik na rin sa kanilang regular duty ang mga pulis at miyembro ng Philippine Army na nagsilbi sa eleksyon. Yes ma'am, napulo po natin sila kahapon at kanina po ay nagkaroon ako ng post-briefing po at inalam po yung mga situation at so far maging maayos naman sa mga polling precinct na gano'n. Nagpaalam na si Army, ano pa lang, 14, nagpaalam na po sila after 2 days. Bagamat tapos ng eleksyon, mananatili namang nakamonitor ang Mangaldan Police sa sitwasyon sa bayan. Patuloy ang implementasyon ng mga checkpoint,
Ganun din ang pagpapalakas ng police visibility at anti-criminality operation. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga pulis, sundalo at iba pang kawani ng gobyerno sa Nueva Ecija nag-budol fight bilang pasasalamat sa payapang eleksyon. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Tahimik, maayos at matagumpay ang katatapos na 2025 national midterm elections sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon yan sa pamunaan ng Nueva Ecija PPO. Kaya para ipagdiwang ito, nagsagawa ng isang budol fight sa gymnasium ng Nueva Ecija PPO sa Cabanatuan City. Nagsalo-salo ang mga pulis, sundalo at mga kawani ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Napakaganda ng ating ginawang security plan, deployment plan dito sa nakarang eleksyon at ang turnout, ayan, napaka-peaceful, napaka-payapa, napaka-orderly. Mula kasi nang nag-umpisa ang pangangampanya at election period, hindi na raw huminto ang kapulisan sa kanilang trabaho. Unang araw pa lamang ng COMELEC checkpoint, marami na ang nahulihan ng illegal firearms sa pinaigting na kampanya ng otoridad. Marami ring gun owners ang nagsuko ng kanilang unregistered firearms at ipinasakamay sa pulisya. Dinagdagan din ang mga pulis at sundalo na idineploy na nooy nagbantay sa mga politikong nangangampanya at maging ang mga report patungkol sa vote buying. Kaya namang binigyang pugay ng PNP ang serbisyo ng mga kawani ng gobyerno. Naway patuloy nating pangalagaan at pagyamanin ang tagumpay na ito, hindi lamang tuwing eleksyon, kundi sa lahat ng ating pagsisikap na maglingkod ng tapat, magtaguyod ng kapayapaan at maghatid ng tunay na serbisyo sa taong bayan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Pagpapatayo ng bagong munisipyo at community hospital kabilang sa mga isinusulong ng mga bagong halal na opisyal sa Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Sa boto na 32,909, muling nahalal sa pagkaalkalde si Bonafe Parayno ng Mangaldan, Pangasinan. Sa kanyang panibagong termino, inilatag ng alkalde ang kanyang mga plano para sa bayan, gaya na lang ng pagpatayo ng bagong municipal building na mas ligtas at higit na komportable, lalo na sa mga mamamayang dumudulog sa munisipyo. With the cooperation of the Sangguniang Bayan Provincial and new Vice Mayor, Honorable Attorney Johnny Cabrera, I know we will be able to transform all our plans and dreams into action and reality. Positibo ang tingin dito ng ilang Mangaldanian. Kung meron naman daw budget, napapanahon na raw ang konstruksyon ng bagong munisipyo. Kung saan mas magiging komportable ang mga tao, syempre mas nalulugod kami para mas maayos yung lahat ng transaction ng bawat isa sa amin. Bukod sa konstruksyon ng bagong municipal building, kabilang sa 3-year plan ng alkalde, ang konstruksyon ng community hospital, rehabilitasyon ng plaza at children's playground, konstruksyon ng stall sa plaza bilang isang income generating measure, pagsasaayos ng mga kable ng kuryente at internet providers, sasakyan para sa collecting offices at acquisition ng backhoe at excavator para sa garbage collection. May sasakatuparan umano ito sa suporta ng mga bagong miyembro ng Sangguniang Bayan. Ilalapit din umano ng alkalde ang kanyang mga planong proyekto sa provincial government. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Opisyal ng pinuno ng Simbahang Katolika si Pope Leo XIV, kasunod ng inaugural mass para sa kanya sa Vatican City. Sa homily ni Pope Leo XIV, binigyang diin niya ang kapayapaan, pagmamahal at pagkakaisa. Ayon sa Santo Papa, panahon ngayon ng pag-ibig. Tinanggap na rin niya ang pallium na telang ipinapatong sa mga balikat ng Santo Papa, pati na rin ang Fisherman's Ring na inebot sa kanya ni Luis Antonio Cardinal Tagle. Dumalo rin sa misa ang ilang world leaders na nakipagpulong pa sa Santo Papa pagkatapos. Nel nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Patay sa sunog sa Kalumpit, Bulacan ang isang babaeng person with disability. Huwebes ng gabi nang sumiklab ang sunog sa bahay ng biktima sa Barangay Iba Oeste. Ayon sa tiyahin niya, naglalabas siya nang mapansing nagliyab ang extension cord na nakakonekta sa bahay ng pamangkin. Mabilis daw na kumalat ang apoy kaya hindi nila nasagip ang pamangkin na may pisikal na kondisyon. Batay sa investigasyon, mag-isa noon sa bahay ang 17 anyos na biktima dahil nasa trabaho ang kanyang mga magulang. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Natukoy na ng otoridad ang bangkay ng babaeng nakitang palutang-lutang sa Bued River sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan noong May 15, 2025. Nitong Sabado, nagtungo sa San Fabian Police Station ang ama ng biktima na residente ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan at positibong kinilala ang anak. Ang biktima ay isang 40 anyos na PWD at hinihinalang nakaranas ng mental health condition. Umaga raw ng May 14 nang umalis ang biktima sa kanilang bahay na hindi nagpaalam hanggang sa matagpuan sa ilog na wala ng buhay. Tumanggi na ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Nakabantay ang Department of Health sa COVID-19 cases kasunod ng pagtaas ng mga kaso nito sa ilang bansa sa Southeast Asia. Kabilang sa mga nakita ng COVID-19 spike ang Hong Kong, Singapore at Thailand. Dito sa Pilipinas, hindi pa raw nakakaalarma ang COVID-19 cases. Batay sa datos ng DOH as of May 3, wala pang 2,000 ang naitalang COVID-19 cases ngayong taon. Malayo sa mahigit 14,000 kaso sa parehong panahon noong 2024. Payo ng ilang health organization sa publiko, ugaliin pa rin ang pagsunod sa minimum health standard, gaya ng paghuhugas ng kamay at paggamit ng face mask. Ayon naman sa Private Hospital Association of the Philippines, mas mainam kung magpa-routine test ang gobyerno para may basihan para masabi kung dumami ba ang COVID-19 cases o hindi. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ng DOH kaugnay niyan. Handa na ang mga atletang pambato ng Dagupan City sa Palarong Pambansa 2025 na gaganapin sa Ilocos Norte. Narito ang report. Bago sumabak sa Palarong Pambansa 2025, puspusan ang pagsasanay ng mga swimmer na ito na pambato ng Dagupan City. Hindi rin nagpahuli ang mga gymnast. Walang sinayang na sandali tuwing training. Ang 9 na taong gulang na si Caris Esther Navalta ang pinakamatang atleta mula sa lungsod. Sasabak siya sa artistic gymnastics. Gagawin ko lahat para manalo. In-encourage talaga namin siya to give her best and yun nga, yung i-enjoy niya yung mga laro niya. Ang mga boxer, Grand Slam champion sa nakarang R1AA meet. 6 sa kanila ang sasabak sa Palarong Pambansa. Kaya todo ensayo rin ang ginawa upang maiuwi ang tagumpay. Pero laki ng chance ng magkakaroon tayo ng magiging future Philippine team in Dagupan City. May mga sasabak din sa taekwondo, wrestling, chess at basketball. Sa kabuuan, 20 atleta mula sa Dagupan ang kakatawan sa Region 1 na makikipagbakbakan sa Palarong Pambansa 2025. Todo suporta sila ng lokal na pamahalaan. Ang masasabi ko lang, ito na ang pinaghandaan nyo. Deserve nyo ito at kahit papano, do your best. At wala na pong, kumbaga, do your best sa bawat sipa, bawat galaw. Dala-dala nyo ang pag-asa nyo at pati ang kinabukasan nyo. Bukas ng madaling araw, babiyahe ang mga atleta sa Ilocos Norte kung saan gaganapin ang naturang sports competition sa May 24 hanggang May 31. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.